Kumusta? Naranasan mo na bang umupo sa isang meeting o kahit mag-isa ka lang sa opisina mo, tapos pilit kang gumagawa ng isang vision statement? Yung mga salitang dapat magbigay inspirasyon, pero parang corporate speak na lang, parang walang kaluluwa. Alam mo, maraming leader ang nakakaramdam ng ganitong silent frustration. Meron silang magagandang strategic plan, dumadalo sa mga conference, nababasa lahat ng libro, pero sa dulo ng araw, bakit parang may mali pa rin, no? Bakit tila nauuwi sa pagod yung lahat ng sigasig? At sa mga source material na binigay mo sa amin, may isang medyo radical na ideya tayong susuriin. Paano kung ang tunay na vision o pananaw ay hindi pala iniimbento, hindi galing sa isip natin, kundi tinatanggap? Sa ating paghihimay ngayon, titingnan natin yung pagkakaiba ng bisyon na galing sa ambisyon ng tao kumpara sa bisyon na galing sa isang divine alignment. At susuriin natin yung mga classic na halimbawa at kung ano nga ba talaga ang papel ng isang leader dito. Tama ka dyan. At alam mo, yung bigat ng tanong na yan mismo yung sentro ng mga materialis mo. Kasi ang pangunahing tanong na sinasagot nito ay, what if leadership was never meant to start with our dreams but with God's? Dito mismo magsisimula ang buong pag-uusap natin. Okay, sige. Himayin natin yan kasi sa unang dinig, medyo nakakalito. Ano ba talagang ibig sabihin ng human ambition versus divine alignment? Kasi sa totoo lang, parang pareho lang silang goal-oriented, di ba? Parehong may gustong marating. Magandang punto yan. Kasi yung pagkakaiba, hindi siya sa pagkakaroon ng goal, kundi sa pinangmumulan nito. Saan siya nanggagaling? Sabi nga sa isang source na binigay mo, ang mundo daw ay overflowing with strategic plans but starving for spiritual direction. So yung human ambition, nagsisimula yan sa loob natin. Yung tanong, ano ang gusto kong itayo? Ano ang legacy ko? Ano yung magpapatunay na naging matagumpay ako? Lahat yan tungkol sa pagganap ng sariling pangarap, nagsisimula sa ako. Okay, gets ko. So self-generated. Makes sense. Exactly. Yung divine alignment naman, sa kabilang banda, nagsisimula siya sa pakikinig. Ang leader dito, hindi siya yung arkitekto ng isang gusali, mas para siyang conduit. Isang daluyan. Oo, isang daluyan. Yung gawain niya hindi gumawa ng vision, kundi pangalagaan ng isang pangako na ipinagkatiwala sa kanya. Sinasabi nga sa source na ang pamumuno sa modelong ito begins in listening and matures in obedience. Malaking pagbabago yan ng pananaw. Teka, dito ko may tanong. Kasi hindi ba't posibleng mag-coexist ang dalawang to? Halimbawa, yung ambisyon na magtayo ng isang matagumpay na kumpanya, pwedeng yun din yung tugon sa isang divine prompting para magbigay ng trabaho sa maraming tao? Paano natin malalaman yung pinagkaiba? Baka pareho lang pala, iba lang yung tawag. Napakagandang tanong yan. Kasi dyan talaga nagiging practical to. At oo, pwedeng magmukha silang pareho sa labas. Pero yung litmus test ayon sa mga materyales ay nasa postura ng puso. Yung human ambition, pag hinamon o nahirapan, ang default reaction ay control. Kailangan kong magtrabaho ng mas maigi. Kailangan kong kontrolin ang resulta. Ganon. Sa kabilang banda, yung divine alignment, pag nahaharap sa hamon, ang unang reaksyon ay pagsuko at pagtanong. Yung tanong niya, ano ang ipinapakita mo sa akin dito? Anong gusto mong gawin ko? Ang ambisyon, kumakapit. Ang alignment, nagtitiwala. Doon mo makikita yung subtle pero malalim na pagkakaiba. Wow. Okay, so hindi lang pala tungkol sa ano yung ginagawa, kundi paano at bakit siya ginagawa. Dito nagiging totoong interesante yung usapan kasi binabago nito yung buong konsepto ng vision casting. Kung hindi ito pag-imbento, ibig sabihin ito ay pag-interpreta at pakikilahok. At may mga classic na halimbawa kang binigay sa sources mo na nagpapakita nito, no? Eksakto. At ang mga halimbawang ito, hindi lang sila mga kwento. Sila ay mga archetypes ng ganitong uri ng pamumuno. Unahin natin si Moses. Okay. Hindi siya nag-apply para sa posisyon na tagapagpalaya ng Israel. Wala yan sa LinkedIn profile niya. Siya ay,
nag-aalagalan ng tupa sa disyerto nang biglang may nagliliyab na puno. Ito ay isang divine interruption, isang pagkakagambala sa normal niyang buhay na may dalang napakabigat na tiwala. Yung pananaw, hindi galing sa kanya, ibinigay sa kanya. At parang kaparehong interruption din ang nangyari kay Abraham, di ba? Inutusan siyang umalis sa kanyang bayan patungo sa isang lupaing ipapakita ko sa iyo. Yung pananaw, nauna pa kaysa sa katiyakan. Isipin mo yung tapang na kailangan para doon. Hindi niya alam yung eksaktang destinasyon. Walang Waze, walang business plan, basta sumunod lang siya nang may pananampalataya sa pangako. Tama. At kung gusto natin ng isang halimbawa na mas malapit sa project management, tingnan natin si Nehemiah. Yung pagtatayo muli ng pader ng Jerusalem, hindi niya yon personal na proyekto. Hindi niya naisip isang umaga. Nagsimula siya sa isang divine burden. Isang napakabigat na dalahin sa puso niya nang mabalitaan niya yung kalagayan ng bayan niya. Alam mo yan yung particular na tumatatak sa akin, hindi lang siya nakaramdam ng lungkot, naging isang divine burden. Sa corporate world ngayon, baka ang katumbas niyan ay yung nakikita mong isang malaking problema sa sistema. 'Di ba? O sa kultura ng kumpanya, na hindi ka mapakali hanggat hindi mo ginagawa ng paraan. Hindi siya task galing sa boss mo. Ito'y isang bigat na nararamdaman mo na kailangan mong tugunan. Napakagandang analogy niyan. Ganun na nga. At hindi niya ito sinugod agad, no? Umiyak at nanalangin siya ng matagal hanggang yung bigat na yon naging isang konkretong plano na ipinagkaloob sa kanya. At panghuli siyempre si Mary. Hindi niya pinangarap na manging ina ng tagapagligtas. Wala yun sa kanyang 5-year plan. Oo nga. Ito ay isang salita na dumating sa kanya at ang tanging tugon niya ay pagsuko. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan. So sa lahat ng ito, ang postura ay pagsuko at pakikilahog. Hindi pag-imbento. Okay, malinaw sa akin yung mga halimbawa, pero heto yung logical na susunod na tanong na baka nasa isip mo rin ng nakikinig. Kung ang vision ay tinatanggap lang at hindi ginagawa, ano na lang ang gagawin ng isang leader? Baka isipin ng iba na parang nagiging passive, tatambay na lang tayo sa isang tabi at maghihintay ng sign. Pero hindi yata ganun kasimple, tama ba? Ano talaga yung aktibong papel natin dito? Yan kamang tanong. At hindi ito passive. Actually, mas nangangailangan ito ng disiplina at aksyon. Dito pumapasok yung napaka-aktibong papel ng pagiging isang steward o katiwala. Binabanggit sa source yung aklat ng Habakkuk, chapter 2, verse 2, na nagsasabing, isulat mo ang pangitian at iukit mo ng malinaw upang mabasa ito ng mabilis ng sinuman. Ito yung nagbibigay sa atin ng 3 pangunahing gawain. Ang una ay makinig at tumanggap, receive. Paano yan ginagawa sa praktikal na paraan? Yan ang tanong. Ito yung disiplina ng paglalaan ng oras sa pananalangin, pagbabasa ng kasulatan, at ito mahalaga, paghingi ng payo sa isang mapagkakatiwalaang komunidad. Ito yung sinasabi ng source na pag-akyat sa watchtower para maghintay ng direksyon, hindi para pagmasdan ng sarili mong kaharian. Isang aktibong paghihintay at pakikinig. Alam mo yung paghihintay sa watchtower ang siguro pinakamahirap para sa maraming leader ngayon, no? Na sanay kumilos agad, ang kultura natin ay hustle culture. Paano mo lalabanan yung pressure mula sa paligid at kahit sa sarili mo na nagsasabing gumawa ka ng isang bagay ngayon na, habang nasa proseso ka pa lang ng pakikinig? Isang malaking hamon yan. At ang sagot dyan, sa tingin ko, ay yung pagtitiwala sa proseso at pag-unawa na ang pakikinig ay paggawa na. Oh, okay. Ito na yung pinakamahalagang trabaho. Kasi ang paggawa ng desisyon nang walang malinaw na direksyon, mas mapanganib yon kaysa sa paglalaan ng oras para makinig. Ang tunay na trabaho sa yugtong ito ay patahimikin yung ingay, sa paligid at sa loob mo, para marinig mo yung malinaw na direksyon. At kapag natanggap na yon, doon napapasok yung pangalawang gawain. Linawin at ipahayag. Clarify and communicate. Ito yung isulat mo ng malinaw na part. Eksakto. Ang bisyon, kahit galing sa itaas, kailangang gawing simple, malinaw at madaling tandaan para maipasa sa iba. May isang magandang sinabi sa source.
Ang sukat daw ng kalinawan ay hindi kung gaano ito naiintindihan ng leader, kundi kung gaano ito kayang ulitin at isabuhay ng ibang tao. Kung ikaw lang ang nakakaintindi ng vision mo, hindi pa siya tunay na malinaw. Kailangang maisalin siya sa paraang kayang takbuhin ng iba. Oo, at ang ganda ng pagkakaiba niyan. Kasi ang pagimbento parang nagmumula sa ego, pero ang pakikilahok nagmumula sa humility. At itong pangatlong hakbang, ang isagawa at pangalagaan, execute and steward, ay marahil ang pinakamahirap, kung saan nagiging totoo na yung pananaw. Ito na. Ito na yung pagsasali ng pananaw sa mga estratehiya, sa mga layunin, sa mga konkretong responsibilidad. Balikan natin si Nehemia. Matapos niyang matanggap at ipahayag yung bisyon, hindi siya tumigil doon. Personal niyang sinuri yung mga pader sa gabi para malaman yung totoong sitwasyon. Pagkatapos nagtalaga siya ng mga partikular na pamilya sa bawat seksyon ng pader. Binigyan niya sila ng ownership. Binigyan niya sila ng ownership sa kanilang bahagi ng mas malaking bisyon. Iyon ang stewardship in action. Hindi lang siya ang nagtrabaho, binigyan niya ng kapangyarihan ng iba na maging bahagi ng solusyon. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Para sa'yo na isang CEO, isang team leader, isang magulang o kahit isang estudyante? Paano ito maisasabuhay sa gitna ng mga deadlines, meetings at pressure na nararanasan mo araw-araw? Nagbibigay ang source ng ilang napaka-practical na panimulang hakbang. Unang-una, baguhin ang tanong. Imbis na ano ang plano ko para sa taong ito, simulang itanong sa sarili mo, ano ang ipinapahiwatig sa akin? Or sa English, what's the prompting? Paglipat yan mula sa mentalidad ng kontrol patungo sa pag-unawa at pagtugon. Magandang pagbabago yan. Mula sa pagiging driver na may hawak ng manibela, para kang nagiging co-pilot na alerto sa direksyon na binibigay sa'yo. Ano pa? Pangalawa, magsimula sa maliit na pagsunod. May isang quote sa source na nagsasabing, "Vision grows when obedience begins." Hindi mo kailangang makita yung buong 10 taong plano. Tukuyin mo lang yung isang susunod na hakbang, yung next right thing na magagawa mo ngayong linggo, na naayon doon sa direksyon na nararamdaman mo. Pwedeng isang simpleng pag-uusap lang na iniiwasan mo o isang desisyon o isang sandali ng pagsuko sa isang bagay na matagal mo nang kinokontrol. At ang huli na konektado sa lahat ng napag-usapan natin ay tungkol sa community. Hindi ito solong paglalakbay. Hinding-hindi. Ito yung pangatlong hakbang. Isama ang iba. Ibahagi mo yung nararamdamang direksyon sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, mentor o kasama. Sabi sa source, vision matures in covenant. It becomes clearer, stronger, and more accountable in community. Ang pagbabahagi nito, hindi lang para manghingi ng tulong. Minsan, sa mismong akto ng pagsasabi nito sa iba, doon pa lang siya nagiging malinaw kahit para sa'yo. Totoo yan. Maraming beses na may ideya ako na akala ko malinaw na sa isip ko. Pero nung sinabi ko sa isang kaibigan, dun ko lang nalaman yung mga butas o yung mga kailangan ko pang linawin. Ang komunidad ay parang salamin, no? Kaya sa huli, ang aral mula sa mga materyales mo ay hindi tungkol sa paggawa ng mas maganda o mas komplikadong plano, kundi sa pagbuo ng mas malalim na kakayahang makinig. Ang tunay na pamumuno sa perspektibong ito ay isang partnership with divine intention, isang paglalakbay mula sa isang pangako patungo sa isang layunin. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pagnilayan. Madalas nating tinatanong, lalo na yung mga may malalaking pangarap, anong dakilang bagay ang maaari kong simulan para sa Diyos? Isang marangal na tanong. Pero base sa ating napag-usapan ngayon, paano kung ang mas makapangyarihan, mas mapagkumbaba at mas epektibong tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay ito? Anong dakilang bagay na ginagawa na ng Diyos sa paligid ko ang maaari kong salihan?